Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga produkto ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs ng Isabela ibinida sa Foodex Japan 2025. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Natulungan na maadaan ti connection iti Japanese market dagiti micro, small and medium enterprises wenno MSMEs ti probinsya ti Isabela kalpasan na nakipasut iti Foodex Japan 2025 ti kadakkelan a food and beverage trade show iti entero Asia. Iti upat nga aldaw nga aktibidad iti Tokyo, Japan bimalan iti business matching, market exposure ken trade negotiations ti delegasyon ti Isabela tapno maiyawis da dagiti produkto da kas kuma kalamansi juice, okra chips, cornix ken gourmet tuyo. Sumagmamanong agagatang tinangyebkas ti ayat da ama pasarun man pay dagiti panagsasarita para iti product distribution ken retail placements. Sigun kinite si Isidro Gitiring, ti Division Chief ti Business Development Division ti Department of Trade and Industry Isabela, babaon da iti nga international exposure na idumdum nga oportunidad tinaipaay kadagiti MSMEs ti probinsya tapnon maadaan da ti kapadasan iti panakinegosasyon kadagiti global buyers. Impasigurado na met at tarabayan da dagitoy kadagiti sumarunupay nga addang tapno masigurado nga agtuloy ket agturong iti long-term business opportunities daytoy nga inisyal nga addang. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Mga pulis sa Abra handang manilbihan bilang electoral board sa halalan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Impeksa ni Commission on Elections Abra, Election Supervisor Attorney Raymond Solbita, ang nakasagana nag-agserbi sa Electoral Board iti kaming ti pulisya iti kanito nga agbabawi iti manursuro iti umadanen at 2025 midterm elections. Kinuna ni Solbita manarimaan iti panagsanay iti manursuro nga agserbi sa Electoral Board iti Bangged Abra. May pasidong matlang iti training iti kaming ti pulisya tapno adati nakasaganang mangsukat kanigiti back out manursuro. May suro kadagatig balin nga electoral board iti umno nga wagas iti panangaramat ken panang-operate iti automated counting machines. Kabayatan na impegsa ni Attorney Solbita, amang namnama da ito'y asa na may raman iti Abra iti red category iti umadanin nga eleksyon, gapot no mapasamak da ito'y kat mabalin nga mangipakita asan nga kabalan ti pulisya ken Copelec ang mangpatalinaed iti Lina ken Kapya iti probinsya ti Abra. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dakoy naman natin ang Virac. Kampanya sa pagmamahal at pagprotekta sa karagatan, idinaan ng Coast Guard Catanduanes sa Color Fun Run. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Nigin matayumpo ang kinundusir na Color Fun Run kan Coast Guard Station Catanduanes na may temang Run with PCG to see the colors of the sea. Ginibo ang aktibidad sa kalabaan kan Imelda Boulevard, Barangay Santa Cruz, Virac, Catanduanes, gikan sa Virac Port. Ang aktibidad ang parte kan pre-anniversary activity sa selebrasyon kan 26th founding anniversary kan Coast Guard District Bicol. Sentro kan naging tema ang pananagutan kan PCG sa maritime safety, environmental protection as in community engagement. Nagserbi man na simbolo ang aktibidad kan papel kan PCG sa pagmantinir kan salbado as in malinig na kadagatan. Picture tuman kan ahensya na permisin ng preparados sa indang mandato urog na sa maritime safety, security, law enforcement, environmental protection as in humanitarian assistance. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cebu City wagi sa Siviraa 2025 na maaaring maging huling pagsali ng Negros Oriental at Siquijor bago magsimula ang athletic meet sa Negros Island Region. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Gipasidunggan isip overall champion ang Cebu City Schools Division sa bagong natapos nga 2025 Central Visayas Regional Athletic Association kun Siviraa. Kinihuman nakalangkat sila og 105 ka gold medal, 89 ka mga silver ug 73 ka bronze medal. Kaduhang ganti ang Bohol Province gisundan sa Cebu Province, Dumaguete City, Mandaue City, Tagbilaran City, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bayawan City ug Toledo City. Sila ang top 10 sa 20 ka mga schools division nga nagsangka sa Siviraa dito sa Bayawan City, Negros Oriental gikan atong Marso 11 ngadto Marso 16 tuig 2025 diin ang mananaog mo imo representar sa rehiyon sa palarong pambansa sa Ilocos Region. Mauna usab kini ang katapusang hosting sa Bayawan ug Negros Oriental nunot sa ilang hingpit nga pagtapon sa Negros Island Region kauban sa Negros Occidental ug Siquijor Province. Ang Siviraa lakip sa major program sa Department of Education dinhi sa Central Visayas Region. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. 80th Victory Day celebration on the liberation of Panay, Guimaras and Romblon gugunitain ng mga veterano sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Iloilo City ngayong Martes. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante. Sa Marso 18, liwat nga magatililipo ng mga veterano kag ilang mga himata sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine agud dumdumon kag sa ulugo ng Victory Day ukon ang kahilwayan sang Panay, Guimaras kag Romblon batok sa puwersa sang Hapones sa ikaduha nga inaway pangkalibutan. Suno kay Miss Hatred Fermantes, Shrine Curator, may ara sang programa sa Marso 18 nga ginhanda para sa ika-80 nga Victory Day celebration sa Balantang. Masugod ini sa isa ka misa nga pagasundan sang wreath-laying ceremony, pagsumpa sang Pledge of Patriotism kag ang pagpirma sa Wall of Patriotism. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang dinapit sa programa. Sa hapon sang Marso 18, may ara sang libre nga medical consultation para sa mga veterano sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Kag ang unveiling naman sang World War II Historical Exhibit sa Iloilo Provincial Capital. Antisini may ara sang konsyerto nga ginhiwat kung sa diin nag-perform ang banda sang Philippine Army kag sang Police Regional Office 6. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 11, mas paunlarin pa ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Davao Occidental. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Nagpahigayon o nagkadaiyang proyekto ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 pinaagi sa Pantawid Pamilya Pilipino Program con 4Ps o Enhanced Support Services Intervention o ESSI strategy alang sa mga mananagat sa Barangay Mabila o Barangay Tukal sa Sarangani, Davao Occidental nga mas gila isip Balut Island. Sumala sa DSWD 11 tumong sa mga proyekto o sa maong mga proyekto nga magpabili ng suporta sa ilang panginabuhian nga dugay ng nag-unang tinubdan sa mga residente sa barangay. Tungod niini, gilusad ang 4-piece ESSI project
aron nga matabangan ang mga mananagat pinaagi sa paghatag og cash grants aron nga makapalit og mahinungdanong kagamitan sa pagpangisda sama sa lambat, paon ug ang pagpamingwit. Nagpasalamat usab ang mga benepisyaryo sa suporta nga ilang nadawat nga matud nila dakong tabang kini sa ilahang panginabuhian. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan. 25 milyong fingerlings maaaring maisupply ng karaga sa Mindanao sa sisimulang multi-species hatchery na proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Caraga. Narito si Jocelyn Morano para sa balita. Public consultation sa implementing rules and regulations kon IRR sa proyektong multi-species hatchery sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR Caraga dito sa Barangay Ataatahon na Sipit Agusan del Norte gipahigayon. Subay kini sa nakatakdang pagsugod sa operasyon ning tuiga. Gihisgutan ang palisiya sa pagbadagan og saktong pagdumala sa proyekto ingon man mga himuong pagbansay sa pag-turnover unya sa pagdumala ngadto sa LGU na Sipit human ang duha ka tuig nga implementasyon. Gilauman sa BIFAR Caraga ang pagbaton sa 25 milyones ka produksyon sa fingerlings nga mamahimong makasupply di lang sa Caraga Region apan intero Mindanao. Una nang gianunsyo sa BIFAR Caraga nga dunay 5 ka mga LGU sa Agusan del Norte ug Surigao del Norte ang benepisyaryo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency con Fish Corps Project. Gibutyag sa BIFAR Caraga Regional Director nga si Omnia Aulama nga ang proyekto mutubag sa panginhanglanon sa komunidad isip alternatibo sa panahon nga gidili ang pagpangisda sa kadagatan. Ang Fish Corps Project ipatuman sulod sa 7 ka tuig pinunduhan sa World Bank. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.